Napako na lang ako sa aking kinatatayuan na nakamasid lang sa dalawang lalaki na nagpambuno. Parehong mga malalaki, walang gustong magpatalo na binabanata ng bawat isa. Fuck you, Nico, Salvador. Alam kong planado mo lahat to, stealing my wife from me. Dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mo maagaw ang aking asawa. Dinig ko pa ang pagbabanta ni Enzo kay Nick, ngunit tila mas bumangis naman ang isa sa mga naririnig nitong pagbabanta. Nakakita ng pagkakataon si Nick at tinadyakan nito ang tiya ni Enzo, dahilan upang mapabagsak ito sa lupa. Bastard! Takot ka palang iwan ng asawa mo. Gumawa-gawa ka ng katarantaduhan? Hindi mo pala kayang iwanan ka? Duwag ka, Enzo. Coward! Nagpagulong-gulong silang dalawa na nagsusuntukan. Naalala ko pa nung nasa kumbento pa kami, na inisa-isa lang na tinatadyakan ni Enzo ang mga binatilyong siga sa palengke, kaya nag-aalala rin ako para kay Nick at baka matulad din ito sa mga nakalaban ni Enzo noon. Doon na ako natauhan nang magpakawala naman ng tadyak si Nick sa sikmura ni Enzo. Napatili na ako nang lumawa ito ng dugo. Tama na! Ano ba? Lalapit na sana ako para awatin sila, pero nakabawi si Enzo at siya naman ang tumadyak kay Nick. Parehong mga matitigas ang bungo, wala ni isang magpatalo. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Parehong may ayaw makinig. Kaya ang ginawa ko ay nagtatakbo agad ako sa loob ng pad. Dumiretso ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Paglabas ko ay naabutan ko pa rin sila na walang gustong sumuko, kahit parehas ng putok ang mga labi nila. Ano? Hindi ba kayo titigil? O ituturo ko itong kutsilyo sa leeg ko? Pananakot ko sa kanila. Wala na talaga ako maisip na dahilan para matigil lamang sila. Agad na lumingon sa akin si Enzo na nabigla sa ginawa kong pagtutok ng kutsilyo sa aking leeg. Nicole! Sigaw nito. Agad naman niya akong dinaluhan at kinuha ang kutsilyo sa kamay ko. Ano bang problema niyong dalawa? Gusto niyo bang magpatayan? Naiiyak na ako na nagtititili sa galit. Tumayo naman si Nick at humingi ng tawad sa akin. I'm sorry, Nicole. Naging mahinahon na ito. Please, Nick, umuwi ka na. Pakiusap ko sa kanya. Okay, Nicole. See you tomorrow. Paalam niya, ngunit napalingon ulit ito sa sinabi ni Enzo. Anong akala mo? Pababalikin ko pa ang asawa ko sa kumpanya mo? Ako naman ang tigalgal sa mga katagal lumabas sa bibig niya. Pero pinagwalang bahala ko na muna, ang mahalaga ay makaalis na si Nick at baka magkainitan ulit. Mabilis namang pinaandar ni Nick ang sasakyan niya, papalayo sa amin. Doon ko hinarap si Enzo na parang wala lang sa kanya ang mga tinamo niyang bugbog galing kay Nick. Nakapamewang ako. Dala na rin ang aking galit. Bakit ganyan ang inasal mo? Ha? Enzo, bulyaw ko. What the fuck? At bakit ka nakikipaghalikan sa tarantadong yon? Dito pa talaga? Sa labas ng pad ko? Nicole? Lumunok muna ako at pinag-cross ang aking kamay na tinangala siya. So ano? Ha? Masakit ba, Enzo? Na gusto kong ipaalala sa kanya ang mga panahong ganito din ako nasaktan noon sa mga ginagawa niya. Oo, Nicole. Dammit. Mas masakit pa sa suntok ng ginawa mo. Ano? Masaya ka na? Alam kong kahit lumuhod pa ako sa iyo sa nagawa kong kasalanan bilang asawa mo, hindi mo pa rin ako kayang patawarin. Dahil kahit sarili ko, hindi ko maiituwid pa yon. Kagaguhan ko yon na pinagsisisihan ko. Dinuro niya pa ang aking sarili. Enough, Enzo. Mas mabuti pang aalis na kami dito. Ilang linggo pa lang nakasama ka namin. Ganyan ka na kung umasta. How much more if buwan, taon? Ayoko nang balikan ng buhay ko noon, Enzo, na magulo kasama ka. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, aalis na kami ng anak ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at nagdesisyong umalis na lang kami sa pad nito. Stay here. Ako muna ang aalis. Huwag mong gisingin ang bata. Masama ang pakiramdam nun. Kung may concern ka sa anak natin, you need to stop working with that asshole at alagaan ang anak natin.
Nakahiga ako ngayon sa tabi ni Eman. Hindi ko na pinigilan si Enzo na umalis. Kung saan man ito pumunta ngayon at kung saan natulog ay bahala na siya sa buhay niya. Naguguluhan na ako ngayon sa nangyayari sa amin. Hiwalay naman kami, pero bakit hindi pa rin kami matahimik? Tumayo ako upang kumuha ng tubig. Nagsisikip ang aking dibdib. Sa tuwing maiisip ko ang kinahihinat na naming dalawa. Tumunog ang aking cellphone. Dinampot ko agad ito at baka magising ang bata. Masama nga ang pakiramdam nito at may sipon. Pinainom na ata ito ni Enzo ng gamot, kaya mahimbing ang tulog. Hello? Ani ko sa kabilang linya. Unregistered number ito. Mrs. Nicole Galvez? Tumikim lang ako. Hospital po ito. Pangalan at numero mo ang nasa emergency contact ng pasyente. Napaawang ang aking bibig na nasa hospital galing ang tawag. Bakit? Sino bang pasyente ang tinutukoy mo? Kabado kong tanong sa kabilang linya. Si Mr. Enzo Galvez po, asawa ninyo. Naaksidente po siya. Napuruhan ito kaya kailangan ng presensya nyo. Napatulala ako sa sinabi ng nurse na naaksidente si Enzo. Nataranta na ako kung ano ang aking gagawin. Kapag pumunta ako, paano si Eman? Tinawagan ko agad si Belen. Nakikiusap ako sa kanya na pabantayan ko muna ang bata sa kanya para mapuntahan ko si Enzo at pumayag naman agad ito. Mabilis ang aking kilos. Nag-aalala ako baka kung anong mangyari sa kanya. Dinaanan ko na lang muna ang bata sa apartment ni Belen. Tulog pa rin ito. Pinaghintay ko lang ang taxi saglit na magpahatid sa hospital kung saan nakakonfine doon si Enzo. Manong, pakibilisan niyo nga po. Hindi na kasi ako mapakali mula na makatanggap ako ng tawag sa hospital. Agad akong pumunta sa information desk. Pinadiretso ako ng staff nurse sa emergency room. Ngunit ang naabutan ko ay ang ama ni Enzo at si Lucas na matamang nag-uusap. Nakahiga lamang si Enzo, wala pa itong malay. Yan ang napapala ng kapatid mo sa katigasan ng ulo. Dinig ko ang himutok ni Mr. Galvez na sinagot naman ni Lucas. Tapos na ang lahat, Dad. Huwag na tayo magsisihan. Force him na bumalik sa mansyon. No. Desisyon niya kung uuwi siya o hindi. But Dad, look at his situation now. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Kahit ilang taong may hidwaan na magkapatid, ay ramdam ko ang pag-alala ni Lucas kay Enzo. Ngunit ang ama nito ang patuloy sa pagmamatigas. Yan ang pinili niya. Di ako luluhod sa kapatid mo para magmakaawa na bumalik sa mansyon. Maghanap siya ng kusang mag-aalaga sa kanya. Hindi na ako nakatiis, kaya sumabad na ako sa usapan nila. I am Enzo's wife, Mr. Galvez, and he is my responsibility. Kaya kung ano man ang mangyari, ay isasama ko siya at ako ang mag-aalaga sa kanya. Ilang araw nang nakakonfined si Enzo sa hospital. Pasalamat naman ako na walang komplikasyon ang nangyaring pagkadisgrasya sa kanya. Umuwi ka na. Kanino mo ipinagkatiwala ang bata? Seryoso lamang ito na nakaupo sa gilid ng kama. Galing ako sa nurse station at nagpakuha ng wheelchair. The sun is just about to rise. Kailangan mo nang maarawan sa labas. Ilang araw ka nang nakaratay dyan. Ani ko na inalalayan siyang umupo sa wheelchair para ipasyal sa labas. 4:00 pa lang ng madaling araw. Nandito na ako dahil may mga gamot itong nakaschedule. Nagreklamo kasi ang nurse na hindi nito iniinom ang mga gamot kahit anong pilit nila. Kanino mo pinagkatiwala ang bata, Nicole? Ulit niyang tanong. Pinaalagaan ko muna kay Belen. May 1 linggo siyang nakalib. Nagkausap na rin kami ng doktor mo. Bukas, pwede ka na raw lumabas. Nagpakawala ito ng hangin na nagpatianod na lang din. Binati pa kami ng mga nurse sa labas. Nakasalubong din namin ng doktor na kaibigan niya rin. Nagtanguan lang sila at dumiretso na kami sa labas para magpahangin. Nakipag-usap ako kay Nick. Napansamantala muna akong hindi magtatrabaho na naunawaan naman niya. Work from home setup lang ako hanggat ganito pa ang sitwasyon niya. Kasalanan ko, Nicole, kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon si Enzo.
kundi ko na lang ito pinatulan nung gabing nagpambuno kami. Hingin tawad nito bago ko pa inasikaso ang paglabas ni Enzo. Dumaan muna ako sa opisina niya para magsumite ng temporary leave. No, Nick, wala kang kasalanan sa nangyari. Ano ang desisyon mo sa pagsasama niyo ni Cole? Mataman itong nakatingin sa akin. Hinihintay ang sagot ko. Asawa ko pa rin siya, Nick. Ama ng anak ko. Responsibilidad ko pa rin ang alagaan siya. Damn, Nicole. Isusugal mo ba ulit ang kinabukasan mo sa kanya? You can co-parenting him, pero ang alagaan din siya at balikan ay hindi ko na pinatapos ang nais niya pang gustong ipabatid. Nick, you're wrong. Walang balik ang mangyayari. Kailangan niya lang ako ngayon at aalagaan ko na lang muna siya. That's it. Then how about my feelings to you, Nicole? Malamlam ang kanyang mga mata. I didn't know what to think sa nakikita ko ngayon sa kanya. Tell me, Nick, saan mo nakuha noon ang impormasyon ko at paano mo ako nakilala? Once and for all, gusto ko itong tanungin mula pa nung naging concern caller ko siya hanggang ngayon sa pagtulong sa akin. You don't need to know everything, Nicole. Why I'm doing this? Yes, maybe I'm obsessed the first time I saw you in a party na may nag-ampun sa'yo noon. Napatingala ako sa sinabi niya na kung ganoon ay doon niya ako nakita sa party ni Nika. At tama nga ito, may mga bagay na hindi ko na pwedeng halungkatin pa tungkol dito. I'm sorry, Nick. Hanggat kasal pa ako kay Enzo, ay hindi ko magagawang pagtaksilan ang pinirmahan namin. His smile faded sa mga sinabi ko. And that's the reason why I like you, Nicole. Your determination. You protect your marriage na hindi nakikita noon ni Enzo sa'yo. You're a rare gem. Bihira na lang ang babaeng katulad mo ngayon. I smile at him at nilapitan ko siya. Niyakap. He doesn't deserve na masaktan ang puso niya sa akin. Friend zone? Ani niya. Nick, you will find someone na nakatadhana talaga sa'yo. Pagaklang itong ngumiti bago ako nagpaalam at nilisan na ang opisina niya. Araw na ng paglabas namin sa hospital. Maraming bilin sa kanya ang doktor. May 2 months therapy session para tuluyang gumaling ang nabaling ibang parte ng kanyang katawan. Dumaan muna kami kina Belen para kunin si Eman. Mas naramdaman ko na nasanay na si Eman sa ama niya. Mas excited pa itong yumakap kay Enzo pagkakita nito kaysa sa akin. Bagay na pinagseselos ko ng konti, but deep down, masaya naman ako na pinagmasdan sila. Nakahiga lang kami sa aking kama. Tinalikuran ko na lang siya nang dumantay ang kanyang braso sa bewang ko. Please come back to me, baby. Mahina lang na pakiusap niya pero dinig na dinig ko. Please. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa aking likod. Lumipat ka na ng silid mo, Enzo. Walang emosyon kong sagot at iniba ang usapan. I only fucked that woman once and thereafter that, kumalas na ako. Pero alam kong mali pa rin ang ginawa ko na pagtataksil sa'yo at hindi na mawawala ang sakit na dulot yun sa'yo. Please, Nicole, let's start a new life with our child. Hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Parang dinurog ang puso ko sa pinagtapat niya. Ngunit sadyang labis akong nasaktan. Hindi lang naman sa pagtataksil niya noon, kundi pati na rin sa pagtrato niya sa akin bilang asawa na tinatago lang. Singhalan kapag mainit ang ulo. Isa lang yan sa mga rason kung bakit umayaw na ako. Tinanggal ko ang kamay niya sa bewang ko na napaluha. Patawad, Enzo. Ayoko nang balikan pa ang dating buhay ko kasama ka. Garalgal ang boses ko dahil sa napipintong luha na nagsimula ng magbagsakan. Naramdaman ko ang paggalaw ng kama. Bumangon na ito. If that's what you want, then I set you free. Nilingon ko siya. His eye glinted with deep emotion with our gaze met. Napayakap ako sa aking hubad na katawan na tanging kumot lang ang nakatakip. Ilang minuto nang nakaalis si Enzo at lumipat sa kabilang silid pero nakaupo pa rin ako at hindi dinalo ng antok.
Nasa isip ko pa rin ang huli nitong sinabi. Paalis na ako papuntang UK. I'll start to build my life, my own. Hindi ko alam kung kailan ako babalik ulit dito. Please, Nicole, take care of our child. Just focus on him. Ako na ang bahala sa lahat. Tsaka ka na magtrabaho kapag malaki na ang bata. And one more thing, huwag mo na akong ipakilala sa kanya. I don't deserve to be his father. Mas mabuting lumaki siya na hindi niya ako masilayan pa. It hurts, but I already accept it. Kabayaran ito sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. And I deserve it. No worries. Aasikasuhin ko ang annulment natin para tuluyan ka ng maging malaya sa akin. Enzo POB. Sir, magsasara na po ang bar? Nakatayo lang ako, hawak pa rin ang baso na may lamang whiskey. What? Akala ko ba magdamag ang bar na to? Bullshit. Lasing na lasing akong sinita ng bartender. Nag-amok na rin ako sa loob na pinagtulungang awati ng mga bouncer. Lucas came at nawala bigla ang pagkalasing ko sa suntok na pinakawalan niya. Kung patuloy kang ganyan, better you die, Enzo. Wala kang ang silbi sa kumpanya. Nilulunod mo lang ang sarili mo sa paglalasing? Himutok ni Lucas. Oh, my half-brother. Ano pa bang himutok mo, ha? I already stepped down as a CEO at ikaw na ngayon na nagpapakasasa sa kumpanya ng tuso nating ama. Pasuray-suray ako naglakad, hawak niya. I'm not like you, Enzo. Kaya kung gusto mo pa na makabuluhang buhay, ayusin mo ang sarili mo. I stepped down as a CEO. Pagkatapos na nangyaring hiwalayan namin ni Nicole, ay tila nawala ako saglit sa sarili. Iniwanan ko ang kumpanya, nagpakalasing, pinabayaan ang sarili. I relied on you both, hoping to succeed on your own. You've grown up, responsible for our business. Pero anong ginawa nyo? Nagpakaloko kayong dalawa ni Lucas sa mga babaeng taga-ampunan. Pagbabalik na usig ni Daddy, matapos kong pakawalan lahat ang mga kumpanyang hinahawakan ko, even Trixie, kumala sa pakikipag-alyansa sa akin. I don't need your alliance, kaya umalis ka na sa harapan ko. Sigaw ko sa kanya na halos ipagsiksikan niya na ang sarili sa akin. I found her once sa opisina ko. Ito ang nangyari, but it was my biggest mistake I've done sa pagiging asawa ko kay Nicole na hindi ko na kayang masikmura pang gawin ulit. It's fine, Enzo. Hindi ka malaking kawalan sa kumpanya ko at hindi rin ang katulad mong lalaki ang hinahanap ko to satisfy my needs. Tinapunan ko ito ng 1 box of tissue para umalis sa harapan ko. Naging domino effect na ang lahat sa akin. Ako mismo ang umalis sa mansyon. Lihim kong pinuntahan si Nicole sa probinsya. Pati ang pagbubuntis niya ay nasubaybayan ko. Buwan-buwan akong bumabiyahe para lang masilayan siya palagi. Every detail on her check-up and prenatal ay nasubaybayan ko. Lahat ay ako ang nagbayad at wala itong kaalam-alam hanggang sa naputo lang sustento ko sa kanila nang ipinaputo lahat ni Daddy ang card ko. Pati ang pera ko sa bank ay nakaya nitong ipapreeze. Makipag-away man ako sa matandang Galvez ay wala pa rin naman akong magagawa at ito pa rin ang masusunod. Huli kong nasilayan si Nicole ay nagdi-delivery ito sa hospital. Lihim ko siyang binantayan na walang nakakaalam. Binisito ko rin araw-araw ang anak namin sa NICU dahil nagkaroon ito ng infection. Natigil lang ilang buwan ang lihim kong pagbisita sa kanila sa probinsya nang biglaan ang paglipad ko papuntang UK. I established my own company there na sa pag-aakala ko ay wala ng pag-asa dahil nakomatos ang aking kasosyo doon, but to my surprise ay tumawag ito at himalang nakarecover sa sakit niya. So we decided to join forces again at buhayin muli ang sinimula namin sa bansang UK. Pagbalik ko ay laking gulat ko na lang na nasa kumpanya na siya ni Nick Salvador na simulat sa pool. Alam kong ito ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Nicole tungkol sa mga ginagawa ko. I contacted Lucas to replace him na ako ang dadalo sa meeting. He agreed at doon ang unang beses niya ako nakita pagkatapos ng hiwalayan namin. Ginawa ko ang lahat para bumalik siya sa akin. Ngunit sadyang malalim ang sakit na dulot ng nakaraan namin. Nahirap siyang patawarin ako.
I understand her. Pero kung hindi niya ako kayang patawarin, ay buong puso ko na itong tatanggapin. After we made love, ay doon ako nagdesisyon. She declined my proposal na magsimula ulit kami with our child. Hindi ko naman siya masisisi kung yun ang napagpasyahan niya. Nagdesisyon akong umalis na sa bansa at sa bansang UK magsisimulang muli. Ang hidwaan namin ng kapatid kong si Lucas ay tinapos ko na rin. Money is the root of evil, dahilan kung bakit naging ganid ako at makasarili nang dahil sa pera ay nawala ang babaeng noon pang bata pa ito. Alam ko nang may damdaming espesyal na akong nararamdaman sa kanya, but I ignore it sapagkat mas nangingibabaw ang imbisyon ko na malamangan si Lucas. I use Isabella para mas sumiklab pa rin ang galit ni Lucas sa akin, pero sa kalaunan, ako rin ang talo. I'm here at the airport, waiting for my flight, bound to UK. Hindi na ako nagpakita pa sa mag-ina ko. Masasaktan lang ako, lalo na't napalapit masyado ang loob ni Eman sa akin. Papa's boy ito na hindi ko naramdaman kay Daddy ang pagmamahal bilang anak niya na sa tingin niya lang sa amin ni Lucas are tools for his companies. Tumayo na ako para pumunta sa gate 1 at doon na lang maghintay ng oras. Pero natigil ang paglalakad ko nang may tumawag sa akin. Enzo! Walang boses ang lumabas sa aking bibig. I was still in shock looking at her. Nakarga-karga ang aming anak. Nicole? I whisper. Still can't believe that she's here. Niyakap niya ako ng mahigpit. Please, huwag mo kaming iwan. Ayoko ng ganito, Enzo. Pagod na ako. Naluluha niyang sambit. Papa, ilang mga katagalang ang pakiusap ni Nicole ay sapat na sa akin na sa wakas ang akala ko ay walang pag-asa ay nagkaroon ng himala sa aming pagsasama. Do you agree to have your wife Nicole present here? It's a yes for a life, Father. Ngiti ko na nakatitig kay Nicole. Do you agree to have your husband Enzo present here? Yes, I do. I now pronounce you a husband and wife. Finally, Nicole and I were tied the knot in a formal way na di tulad ng una naming kasal. Gusto kong bago kami umalis papuntang UK ay kasal kami ulit na masaksihan ito ng mga pamilya namin. When I see Dad and Lucas coming in my big day is a relief. I'm setting emotional. Remember this moment forever with her, a breathtaking and happiness day for us. We both in tears at nalampasan namin ang lahat ng sakit. Ang akala ko, wala ng pag-asa na bumalik siya sa piling ko. Pero nagkaroon ng himala. Binigyan kami ng Panginoon ng second chance. Or maybe, it is written in the star that Nicole is indeed my destiny. Bumalik kami sa kumbento, kasama si Eman. Sinalubong kami ng mga madre. Kayo pala nagkatuluyan. Diyos ko, mga batang to. Nakaratay na ito sa kama, sa katandaan na rin. Hinabol ako Mother Superiora kaya nagpatuka na lang din ako. Biro ko sa matanda. Kinurot pa ako ng aking asawa sa tagiliran bago kami nagdesisyong pumunta sa may puno ng mangga kung saan doon kami unang nagkita. Mahal na mahal kita, Enzo. Noon pa unang sulyap ko dito sa'yo. Pag-amin niya, ang hindi niya alam, una ko siyang nasulyapan bago pa ito umakyat dito noon sa may manggahan. I kissed her passionately. And I love you, Nicole. Ang pagdating ni Nicole sa buhay ko ay nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Matagal bago ko na na-realize ang kahalagahan niya sa akin. Dumaan pa kami sa mga pagsubok. Ngunit ganun talaga ang pagsasama. Hindi lahat masaya. Ups and down ay parte na ng pag-aasawa. Isinuko ko ang meron lahat ako nang dahil sa kanya. She's indeed my bittersweetness surrender na sa kalaunan ay may sweetest and everything na hinding-hindi ko na isusuko.